Mahigit 100 turista ang inaasam makikihalabira sa Dinagyang Festival sa Iloilo City ngayong weekend. Maki-advance pyesa tayo sa unang balita live ni John Sala ng GMA Regional TV. John? Igan, 100% ng handa ang Iloilo City LGU para sa Ingrande at World-Class Dinagyang Festival 2025. Mula nga sa security sa festival hanggang sa paghahanda ng mga tribo na kalahok sa kasadyahan sa Kabanwahanan at Dinagyang Tribes Competition. Feel na ang Dinagyang Fever sa Iloilo City. Sa downtown area, may mga nakasabit na banderitas. Nakatayo na ang 4 na judging areas kaya nagpatupad ng road closure sa city proper area. Nailagay na rin ng General Services Office ang 78 portalets sa mga judging areas. Kabi-kabila na rin ang blockings ng 9 na mga tribo na kalahok sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa Sabado, January 25 at 8 tribo na kalahok sa Dinagyang Tribes Competition sa Linggo, January 26. Para mapanatili ang seguridad sa Dinagyang, mahigit 7,000 security forces na binubuo ng PNP, AFP, BFP, Iloilo City DRRMO at iba pang law enforcement agencies at force multipliers ang nakadeploy na sa iba't ibang festival sites. The barometers of our success should be 0 major crime incident. Number 2, no street crimes. And number 3, efficient and effective security response on emergencies. Mahigpit ay pinagbabawal sa festival ang pagdala ng mga matatalim na bagay, baril at iba pang deadly weapons. Bawal ding magdala ng baso, lata at mga bote ng mga nakalalasing na inumin habang namamasyal. Mahigit 100,000 ang inaasang tourist arrivals ngayong taon ayon sa ICPO. Kahapon sa pinakaunang pagkakataon isinagawa ang traslasyon kung saan mula sa San Jose Placer Parish nagkaroon ng foot procession papunta sa Our Lady of Fatima Parish Church sa distrito ng Lapuz. Doon sinalubong ang imahen ng mga deboto at mga sumasayaw na tribo. Ang significance nito, traslasyon, is a movement, no? It brings to mind the life of a devotee na panglakaton na nag-journey kita. At it's very fitting kasi this year, declare si Pope Francis ng Jubilee Year 2025. Si John Paul, bit-bit ang imahe ng Senyor Santorinio, taimtim na nananalangin habang isinasagawa ang traslasyon. Yung panalangin na maging successful yung dinagyang, maging healthy yung aming pamilya, ako, yung mga abundant blessing na dadarating sa amin. Mamayang tanghali, may gaganaping misa bago dalhin ang imahe ng Senyor Santorinio sa Iloilo Fast Craft Terminal kasama ang imahe ng Berheng Maria para naman sa fluvial procession. Susundan ito ng solemn and foot procession ng Holy Family kasama ang mga deboto pabalik sa San Jose Placer Parish. Siyempre, hindi mawawala kada taon ang Dinagyang Food Festival na opisyal ng binuksan sa downtown area. Itinampok ang mga pagkaing tatak ng mga Ilonggo gaya ng inasal na manok, baboy, seafood, lechon, KBL o kadyos, baboy langka at marami pang iba. Every time we have that time, we really look for food that is originally from Iloilo. So we go to different mga food stalls or restaurants here in the city and in the suburbs. So I think Iloilo really deserves that award. Igan, mamayang gabi, aabangan din ang mga makukulay na performances sa Dinagyang Illumination kung saan may mga first-timers na kalahok kagaya na lang ng Hermosa Festival ng sa Zamboanga City at ang Lawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan. Makikidinagyang din sa weekend ng Kapuso Stars mula sa Lolong, Bayani ng Bayan, Prinsesa ng City Jail at May Ilonggo Girl. Yan ang latest dito sa Iloilo City. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Happy Fiesta. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.